Mas malakas na pagpalakpak sa Panginoon at sisigaw natin ang pangalang Yahweh. Eto na! Pagpapala'y bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng nilalang. Sabay-sabay tayo. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, sing it louder! Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ang Hari. Tapat ka, Panginoon. Hindi nagbabago. Oh, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. For the last time, let's sing. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, let's give God the highest praises. Glorify your name, God. Hallelujah. Marapat lang. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay nga po nung 2025, pinatunayan ng Diyos kung gaano siya katapat at dakila. Kaya naman pong marapat lang this 2026, gawin po natin tong panalangin, tong awitin na to, na naglalaman kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kaya pwede po ba sa pagkakataon na to, gawin po natin siyang banal nating tahanan. Well, let's give our highest praises to the King of Kings. Worship you, Father. Puso ko'y tumutulo
love. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's sing again. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you. Come on, awit ang mga Panginoon. Jesus, you are my King. 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 Jesus, you are my King.
palakpak na pwede natin gawin sa Diyos. Hallelujah. Pwede po ba pasalamatan natin siya, papurihan sa mga dakilang bagay na ginawa niya nitong 2025. Sige po, punuin po natin yung hall na to ng papuri, ng pasasalamat, ng pagsamba, ng pagdakila. Hallelujah! Oh, bless the Lord. Sige po, di ko kayo naririnig na nagpupuri sa Diyos eh. Papurihan natin siya, pasalamatan natin siya. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Tunay nga pong tapat ka sa iyong mga pangako. Di po namin alam, O Diyos, kung paano namin na-survive yung 2025. Pero ito po yung, ang alam po naming dahilan yung grace mo, Lord, yung kahabagan mo, yung tulong mo, O Diyos, yung lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang dami po naming problemang kinaharap, pero mas marami kaming problemang nalampasan, O Diyos. Salamat po sa tulong, sa lakas, sa kagalakan, sa gabay mo, Panginoon. Hindi po namin kaya yon kung wala ka, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa unang araw ng taong 2026, wala kaming ibang gagawin kundi purihin ka, dakilain ka, sambahin, kilalanin na dakila at tapat ang pag-ibig mo, O Diyos. Panginoon, kulang po yung salitang salamat para pasalamatan ka sa lahat ng bagay na tinupad mo sa mga buhay ng bawat isa, Lord. Alam po namin na yung taong 2026, marami pa po kaming pagdadaanan. Pero salamat po sapagkat kami po ay lumalakad mula sa katagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo, mula sa pag-ibig mo, mula sa kagalakan nagmumula sa iyo, Panginoon. Wala po kami problema pagdadaanan na hindi namin mapagtatagumpayan sapagkat ikaw po yung Diyos na tumawag sa amin, pumili sa amin, umibig sa amin. Diyos na tapat sa kanyang pangako sa mga taong nagmamahal sa kanya, Panginoon. Kaya sa gabing ito, O Diyos, pupunuin po namin ng papuri, ng pagsamba, ng pagdakila ang lugar na ito, Panginoon. At wala kaming ibang itataas, kundi ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Panginoon. We bless your name. We glorify your name. Hallelujah. We praise you. Panginoon, patuloy nga po na sa gabing ito, kumilos ka at maghari sa buhay ng bawat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinasapasalamatan at sinasamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin po natin ang Panginoon. Come on! It's my joy to honor Praising love, how can it be? Sige po, isipin mo lang yung kabutihan na ginawa sa'yo ng Diyos at yung mga gagawin pa niya sa'yo ngayon. It's my joy to honor in all I do. I honor Alam niyo po mga kapatid, sa langit po, ang gagawin na lang po natin doon ay magpuri at sumamba sa Panginoon. So ngayong gabi po na to ay medyo kakaiba po yung gabi na to dahil sabihin nyo nga po worship night. Hindi po ito yung ordinaryong gabi na ginagawa natin na kung saan may word, may ganyan. Pero alam niyo po ngayong gabi na to, pwede po ba ako maglambing sa inyo? Let this worship night be a night of fire. Amen. Hawakan mo nga po yung kamay ng katabi mo at sabihin mo, huwag kang papayag na hindi makapagbabad sa presensya ng Panginoon. So, okay lang po ba? Okay lang po ba nakatayo lang kayo dyan? Sabihin nyo nga po, love, joy, and hope. Ngayong gabi po na to ay bibigyang linaw sa atin ng Panginoon yung tatlong salita po na yan. Sabihin nyo po, love. Ang sabi po ni Lord sa kanyang salita ay, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon ay sumisigaw po yan ng hallelujah at papuri sa Kanya. Amen!
At yung gabi po na to, pwede ba huwag kang papayag na hindi mo siya maranasan? Amen. At yung gusto pong maranasan yung pag-ibig ng Diyos, sumisigaw po yan. And listen to this. Alam niyo po ba na ang salitang worship sa Bible po ay hindi unang sinabi sa pamamagitan ng kanta? Ito po ay sinabi ni Abraham sa kanyang anak na ang sabi niya nung i-offer niya po si Isaac, we will go and we will worship. Ano po yung gusto kong bigyang linaw dito? Yung ibibigay niya po ay yung pinakamamahal niyang anak na matagal niyang hinintay. Yun po ang tawag doon ay pag-ibig. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Ang tanong po sa iyo ng Diyos ngayon, ano yung kaya mong ibigay sa Kanya ngayong 2026? At alam niyo po ba yung salitang worship? Sabihin niyo nga po, worship. Mas madalas daw po itong binabanggit, kung babasahin niyo po yung buong Bible, hindi po sa loob ng templo. Tanungin niyo po ako kung saan. Ito po ay madalas binabanggit sa bangka, sa daan, sa kalsada, sa bahay, at sa battlefields kung saan may mga laban. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po ang tunay na pagsamba ay merong pagmamahal. Hindi ka nagki-create ng magandang atmosphere bago ka sumamba. Kundi dahil sa pagmamahal mo, sa pagsamba mo na may pagmamahal, nagki-create ka ng atmosphere para makakilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan nga po natin doon si Lord. At alam niyo po ba, listen to this, sandali lang po ito, ang pagsamba daw po ay hindi po ito noise of the mouth. Ito po ay choice of love. Sa Tagalog po, ang pagsamba ay hindi lang ingay ng bibig. Ito po ay pagpili ng may pag-ibig. Sino po ngayon sa taon na to na handa na siyang iparamdam sa Panginoon ang pag-ibig? Pumalakpak na po. Meron po akong good news sa inyo. Tanungin niyo po kung ano po yung good news. Mas ipaparamdam ng Diyos yung pag-ibig niya ngayon sa iyo ngayong taon na to. Amen! So, gusto po ng Panginoon ngayon, bago po tayo magtapos, ay maranasan mo yung dakila niyang pag-ibig, yung tipong new level ng pag-ibig. At tanongin niyo po kung paano natin mapaparamdam yon. Sa pag-ikot niyo po ngayon, dyan sa katabi mo. Pwede po ba bibigyan ko po kayo ng time? Iparamdam mo lang po yung pag-ibig sa Kanya. Sige po, ikot po kayong lahat. Ayan, lahat ng pwede mong iparamdam yung pag-ibig ngayong gabi na to sa Kanya. Ayan. Yes! Sige po, wag po kayong papayag na hindi niyo po mayakap yung dapat yakapin. Ayan. Pwede niyo rin po yung bigyan ng ampaw. Ayan. Ng mainit na beso. Hallelujah. At ito po yung challenge sa atin ngayon. Kung ikaw po yung dancer, may ginagalawan ka pong ministry, mas dagdagan mo yung pag-ibig sa pagsayaw. Amen! Kung ikaw po yung tao na kumakanta, kung ikaw po yung tao ngayon na gitarista, drummer ka, ang hamon po sa iyo ng Diyos ngayon, dagdagan mo yung pag-ibig. Amen! At kung ikaw po yung nakikinig ng salita ng Panginoon, naniniwala po ako, handa ka ng maranasan yung kanyang dakilang pag-ibig. Kaya naman, sa gabi pong ito, let's declare na si Jesus po ang ating hari. Come on, let's worship God. Hallelujah. Pwede
niyo po palang sumamba ng nakangiti. Tignan mo kay katabi mo, ayan, ang sarap mong sumamba ng nakangiti sa Panginoon. Hallelujah. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Come on, let's worship God. Jesus, you are my King. Jesus, Yes. Aming Ama, maraming salamat po. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal at naniniwala po kami, marami ka pa pong ibibigay sa amin ngayong gabi na ito. Kaya po ang lahat ng excited na makinig pa ng salita at sumamba sa Panginoon, sumigaw po ng Jesus! Salamat po, Panginoon, sa iyong po ang papurit pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, yung malakas na palakpak. Huwag po kayong papayag na mahina lang yung palakpak nyo. Palakpak po na puno ng kagalakan. Sige po. Habang umupo po kayo, pwede nyo pong apiran ng may kagalakan yung katabi nyo. Sige po, apiran nyo po. Huwag po kayong papayag na hindi nyo maapiran, hindi nyo mangitian. Sabi po sa awit 16:11, iyong ipakikilala sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan na may kasaganahan ng kagalakan. At sa iyong kanan ay may kaligayahang walang hanggan. Di ba po karapat-dapat lamang natin palakpakan ng Panginoon sa kagalakang dulot na ibibigay niya sa atin? Napakasarap pong basahin ng verse na to. Kasi po, yung kagalakang sinasabi sa verse na to, hindi ito yung kagalakang pansamantala lang. Hindi ito kasiyahan na nauubos. Hindi ito kasiyahan na napapalitan. Ito yung kagalakan na hindi mapapantayan. Kagalakang nagmumula sa Diyos. Kagalakang hindi nauubos. Kasi ang kasiyahan po, pwedeng pansamantala. Pwedeng masaya ka, pwedeng magdulot rin ito ng kalungkutan. Sabi po sa mga nababasa ko, yung 2025 daw po nila, puno ng lungkot, puno ng lumbay. Kasi baka sakaling meron sa atin, oo nga naman Ate Joy, nalungkot po ako, may kaguluhan, at baka sakali po meron sa atin, dala-dala pa itong kalungkutan na to ngayong 2026. Pero meron pong good news. Sabihin nyo nga po, good news. Ang good news po, yung kagalakang mula sa Diyos, basta po susunod kayo sa Panginoon, hindi mauubos. Yung kagalakang mula sa Panginoon, kahit na malungkot ka, kahit malumbay ka, kahit napakadaming problemang pagdaanan, hindi mauubos. Dahil po ang tunay na kagalakan na mula sa Panginoon ay hindi pansamantala. Ito po ang kagalakang mapanghahawakan natin. Dahil ang kagalakang mula sa Panginoon, siya po yung Diyos na tapat, Diyos na nangako. Kung iisipin lamang po natin na ang Diyos na, katulad po sa kanta kanina, ang Diyos na namatay po para sa atin, yung haring namatay sa atin, di ba po dapat lang magdulot ito sa atin ng kagalakan? Pero may inoffer pa ang Panginoon. Kung susundin po natin ang lakad sa Panginoon, kung pipiliin natin ang presensya ng Panginoon, yung kagalakan po, hindi matutugpasan na kahit anong kasiyahan dito sa mundo. Yung kagalakan mula sa Panginoon, hindi po matatapos. Yung kagalakan sa mundo, walang mapapantayang
kagalakan kahit ano paman. Meron ka mang lahat ng bagay. Kung wala ka namang Diyos, wala ring saysay ang saya sa buhay mo. Kaya panghawakan po natin yung kagalakan na mula sa Panginoon. Kaya po hayaan natin na manguna sa atin ng Panginoon. Hihilingin ko po sana na tumayo kayo ulit. New Year naman. Sige po, para po matagtag ang lahat ng ating kinain. Baka po meron sa inyo na, sabi ko nga po kanina, baka po meron pang lungkot sa puso nyo. Baka noong 2025, hindi nyo pa po nabibitawan yung lungkot, yung sakit, yung mga sugat na hindi pa gumagaling, yung mga puso na hindi pa naghihilom. Pwede po ba na ilapit natin sa Panginoon yung puso natin ngayon? Ngayong 2026, sabihin natin, Panginoon, iaalay ko po ang puso ko sa iyo. Sabihin po natin sa Panginoon na, Lord, hindi ko naman po talaga kaya. Lord, mas nanaisin ko po na makamit yung kagalakang mula sa iyo. Na kahit punong-puno ako ng problema, na kahit may problema ako nung nakaraang taon, na kahit haharapin ko pa rin ito ngayon 2026, pwede po ba, Panginoon, tulungan mo po ako na mabuo ako muli. Pwede ba sabihin natin sa Panginoon, Lord, hayaan mo pong maging banal na tahanan mo ako upang sa tuwing nalulungkot ako, maranasan ko yung kagalakang hindi na uubos sa iyo. Na sa tuwing nalulungkot ako, Panginoon, na sa tuwing hindi ko na alam ang gagawin, Panginoon, pwede po ba maging banal na tahanan mo ako? Baka punuin mo ako ng kagalakan mo, kagalakang hindi na mauubos, kagalakang ikaw lang ang sandigan ko. Kaya hayaan mong awitan ng Panginoon, awit na totoo na mula sa iyong puso, awit na dinideklara, na hinihiling ng banal na tahanan sa Kanya. Purihin mo ang Panginoon, purihin mo ng totoo at walang halong reserbasyon. Wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga pagpurit, pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Nuobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga pagpurit, pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga pagpurit, pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, palakpakan natin ng malakas si Jesus. Yung pong malakas na malakas. Praise God. Alam niyo po, kapag bagong taon, siguro, kagaya ko rin po kayo, na nagbabalik tanaw, ano ba yung mga ginawa mo noong 2025 na nagdaang taon. At naniniwala ako, lahat tayo may mga gustong gawin. May mga goals, may mga gusto tayo ma-achieve ngayong 2026. Pero mas mainam po na huwag ka mag-focus sa goal, kundi mag-focus ka sa Diyos para ma-focusan mo ang iyong goal. Okay? Kapag sa Diyos ka nag-umpisa, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Kung sa Diyos ka magsisimula, tsak mararating mo yung goal mo. Okay? Parang ganito, huwag mong dalhin yung goal mo sa Panginoon, kundi magsimula ka sa Panginoon para sabihin mo sa Diyos na, Lord, ito po yung goal ko. Okay po ba sa inyo yun? Pumalakpak po ng malakas lahat na may naiintindihan this evening. Pwede muna po kayo maupo. Ayan. Sabi nga po ni Pastor El kanina, kakaiba po yung gabing ito kasi mapapansin po nyo, worship, word, tapos worship, right? Pero hayaan nyo po na mabigyan ko ng pagkakataon po o mailatag po sa inyo
yung pangatlong bagay na gusto ng Diyos maintindihan natin. Pinahayag po ni Pastor El kanina yung patungkol sa love, right? Pinahayag ni Joy yung patungkol sa joy. Kita nyo naman, punong-puno ng joy si Joy. Talagang naglalagablab si Joy. Okay? At yung aking po ibabahagi ay patungkol po sa hope. Pero bago po iyon, pwede po bang i-check nyo nga po muna yung daliri nung katabi nyo kung kumpleto pa? Baka kagabi nagpaputok yan eh. Baka meron dyan isa na lang ang natira ha? Alright. So ano lang po yun, para lalo po kayo ma-relax, pag pinag-usapan po ang joy, o ang hope, medyo hawig po ito sa faith eh. Ang faith po kasi ay parang ganito, parang present na paniniwala mo. Pag sabi nga po na malakas faith, pag sinabi pong faith, ito yung present na paniniwala mo ngayon na kahit hindi pa nangyayari, naniniwala ka. And that's faith. Pero paano naman, Pastor, yung hope? Say with me, hope. Ang hope po ay meron kang kagalakan na inaasahan mong mangyayari yung paparating. Nakuha niyo po, yun po ang pagkakaiba ng faith at ng hope. Bagamat para magkahawig po sila. Ang faith po, pag sinasabing present po ito. Ngayon po ito, naniniwala ako kahit hindi ko pa nakikita. Yun, hope po yun. Pero yung hope, faith po yun. Pero yung hope, naniniwala ka sa paparating. Naniniwala ka na meron talagang itinakdang may nilaan talaga ang Diyos para sa iyo. Nagpe-pray ka ng boyfriend, huwag ka mag-alala. Ay walang gusto ng boyfriend dito. Alright? So, tingnan nyo po na po. Gagamit po ako ng ilang talata para mailatag ko po sa inyo mabuti patungkol po sa salitang hope. Tingnan po natin na sinasabi ng Roma chapter 15 verse 13. Sabi po dito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Say with me, pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sabi dito, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Pag sinabi pong hope, say with me hope, ang hope po comes from God. Ang Diyos po, hindi lang siya pag-asa. Okay, hindi lang sa Kanya may pag-asa. Siya mismo ang ating pag-asa. Pwede mong panghawakan na sa taong 2026, year po ito ng new levels, year po ito ng overflowing blessings, year po ito ng rumaragas ang pagpapala sa buhay mo. Ito yung mga bagay na pwede mo asahan ngayon 2026. Sabi nga ng Bible, He is called the God of hope. Amen. Ano pa? Huwag kang didepende sa sirkumstansya, huwag kang didepende sa problema, sa pera, sa tao. Pwede kang madismaya. Pero kapag sa Diyos ka umasa, mapapanatag ka. Tingnan mo yung katabi mo, mas maganda na ngayon 2026, di ba? Kesa noong 2025. Ang hope po ay grounded ng God's promises. Okay, dagdagan po natin sa aklat po ng, paki-flash nga sa screen, ang sabi po dyan sa aklat ng Numbers o Bilang 23:9, sabi dito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay ano daw? Kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ano yung mga inaasahan mo ngayon 2026, di ba? Alright? Yan yung mga bagay na dapat nating asahan. Ano pa? Dagdagan ko pa po ng Roma chapter 5 verses 3 and 4. Sabi yan, hindi lamang yan, kinagagalak din natin ng mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng kapag may pagtitiis, may pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, nahuhubog yung ating karakter. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng, say with me, pag-asa. Okay, ang Diyos po ang ating living hope. Siya yung pwede mong asahan. Kung may mga taong paasa na na-encounter mo sa ibabaw ng mundo ito, ang Diyos, sigurado pwede mo siyang asahan. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos ka umasa. Okay, ano pa? Yung susunod na verse, pakita natin, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakilang kamanghamang ang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Pumalakpak nga po lahat na may naiintindihan. Alright? Patapos na po ako. Ang bilis lang pala, no? Pakinggan niyo po ito mabuti. Ninote ko po ito dito. Say with me, hope. Hope is not ignoring reality. It is trusting God in reality. Sige po, pumalakpak po ang
naintindihan yung sinabi ko. Tingnan mo ha, ulitin ko lang po. Hope is not ignoring reality, it is trusting God in reality. Kumbaga parang no matter the season, masaya ka, malungkot ka, malakas ka, may sakit ka, dapat sa Diyos ka laging umaasa. Dahil sa lahat ng pagkakataon, siya ay Diyos sa lahat ng panahon. Magtatapos po ako sa isang kwento. Actually, naikwento ko na po ito noon. Patungkol po ito sa isang researcher na nag-eksperimento siya ng daga. Meron po siyang dalawang daga. At yung unang daga po ay inilagay po niya sa drum na puno ng tubig. Inobserbahan po niya at halos 30 minutes po, nung langoy ng langoy yung daga, pagkaraan po ay namatay. Nilagay po niya yung pangalawang daga. Inobserbahan din po niya ito at bago po malunod, bago magkalahating oras, bago malunod po yung pangalawang daga, iniahon po ng researcher. Kinabukasan, para mapaiksi po yung kwento, inilagay po niya ulit sa drum na puno ng tubig. Alam niyo po ba, inobserbahan niya, kung kahapon po halos 30 minutes lang nakalangoy dahil iniahon niya bago malunod. Nasundan niyo po ba ako? Nung pangalawang araw ay halos lumangoy po ng 1 oras at kalahati yung daga, pagkatapos ay nalunod pa rin. Ano po ang punto ko? Ang tanong ko po ito, bakit sa pangalawang araw tumagal siya ng 1 oras at kalahati? Tanong niyo kung bakit? Dahil umaasa siyang iaahon ulit siya. Tingnan niyo po nagagawa ng pag-asa, no? Ng hope. Alam niyo, pwede kang kumain ng ng ilang araw nang hindi ka mamamatay. Pwede kang hindi uminom ng tubig na hindi ka naman agad mamamatay. Pero sandaling mawalan ka ng pag-asa, ito ang papatay sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi mo, ayokong mawala ka pa. Mawala ka. Ano po yung punto ko sa gabi ito? 3 bagay po pinaunawa sa atin ng Panginoon. Love, joy, and hope. Kung tataglayin po natin yung mga bagay na to sa papasok na taong ito, sa unang araw ng taong ito, makikita natin kung gaano kahalaga na napapahalagahan pala natin ang pag-ibig, ang kagalakan, at ang pag-asa. Amen. Tumayo po tayong lahat, palakpakan natin na malakas sa Panginoon. At this point, idideklara natin, samahan niyo po ako magtaas ng tinig sa Panginoon, magtaas ng kamay, at ipapahayag natin na ang Panginoon na ating inaasahan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa pagkakataon pong ito, hihilingin ko po sa inyo na sabay-sabay tayo magdeklara ng mga bagay na inaasahan natin na mangyayari ngayong 2026. Raise your hands towards heaven. Magdideklara po tayo sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig. Sabay-sabay po nating ipapahayag. 1, 2, 3, go! Ngayong 2026, maniwala kaysa magduda. Maging kalmado at hindi mareklamo. Masira man ang aking plano, pangako ng buhay na Diyos ang pangahawakan ko. Sa gitna ng bagyo, mananatili ako nakatayo. Hindi dahil sa malakas ako, kundi dahil tapat ang Diyos. Bitbit ko ang kanyang salita at sa kanya ako buong pusong magtitiwala. Lalakad akong may pananampalataya, may pera man o wala, may problema man o karamdaman. Siya'y aking paglilingkuran. Magpapagamit ako ng buong katapatan. Inaangkin ko sa oras
mapapabagsak ng kaaway. Taglay ko ngayon ang kapayapaan ng kaisipan dahil ako ay may Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Palakpakan natin ng malakas. Ng malakas na malakas ang Panginoon na may kasama pagsigaw. Oh! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig, sa kagalakan at pag-asa na naintindihan namin sa gabi pong ito. Salamat po na pwede namin panghawakan ang iyong katapatan kung paano naging mabuti ka sa amin noong 2025. Alam namin, Panginoon, lalo mong higit na ipapakita, ipaparamdam ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa aming mga buhay ngayong 2026. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, tanggapin mo po ang pasalamat na galing sa aming puso at papuri na iniaalay po namin sa iyong lahat ng pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody shout, Amen! Hallelujah. Sige po, lahat po ng pinagpala ngayong gabi patuloy pong pinapalakpakan, pumapalakpak sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Yes! Woo! Makakaupo muna po tayong lahat. At ngayong gabi po, tunay pong napakasarap na magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? And tonight po, dadako po tayo sa ating offering. This is not the ordinary offering na ginagawa po natin every Sunday. Kung ano po yung nilalagay ng Lord sa puso nyo na ibigay sa Kanya ngayong unang araw ng 2026, maaari po nating ibigay sa Panginoon. Alam niyo po, naniniwala po ako napakarami po nating pinagdaanan noong 2025, pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, na-sustain na yun. At naniniwala ako ngayong taon, patuloy niya tayong isusustain. Hindi lang isusustain, we will go the next level. Ito po yung overflowing season at ang taon ng supernatural harvest na hinanda ng Panginoon sa bawat isa. Kaya ihanda po natin yung ating mga offering para sa Lord. Tayo po tayong lahat at atit mo ipanalangin. Lord, aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. Tunay nga po na napakasarap pong magbabad sa iyong presensya. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, kung saan nakatagpo ka po namin sa lugar na ito. And as we offer you our offering tonight, Lord, dalangin ko po na ikaw po ang Diyos na magbalik nito sa bawat isa.
naniniwala po ako, Panginoon, na you are our hope. Ano man pong mga panalangin, ang dinadalangin ng aking mga kapatid, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na tutugon nito sa oras na iyong tinakda na naayon sa iyong kalooban. Lord, ano man pong halagang aming malilikong ngayong gabing ito, Panginoon, magamit lamang po sa iyong sambahan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba in Jesus' name. Amen. Tayo po'y magkaloob. Alright, minsan pa nga po, isa pang malakas sa palakpak sa Panginoon. Wow, grabe, no? Sino po yung blessed na blessed ngayong gabi? Ano, sarap, no? Gusto niyo bukas ulit? Hindi, sa Sunday na. Alright, sa mga visitors po natin, sa mga first-timers po natin, pakitaas nga po yung kanilang mga kamay. Gusto natin silang i-acknowledge. Wow! You're most welcome po dito po sa family na Magnificent Jesus. Ano po isisigaw natin sa kanila? 1, 2, 3. Welcome! Yan. Welcome na welcome po kayo dito. Announcement lang po sa darating po Sunday, yung ating pong first Sunday. Ito po yung kultura na ng church. Ginagawa po natin ito every first Sunday, yung anointing of oil po. So nagpapahid po ako ng langis, nagpe-pray ko po kayo pag may na-receive po akong word kay Lord na gusto sabihin sa inyo, i-release ko po ito sa inyo. Kaya po yung first service po natin sa Sunday ay magiging 7:30 po na umagang simula. Alright? Usually po ay 8 o'clock eh. Pero dahil po may anointing of oil, tas may communion din po tayo noon, so mag-start po sa mga uma-attend po ng first service, 7:30 po, magsisimula yung first service po sa Sunday. Okay po ba kayo doon? Alright. So, ano pa ba? Sa Sunday din po yung first Sunday po natin sa Quezon City, Olivero, sa Shell. May service din po tayo doon ng alas 4 ng hapon. Ayan. Sa mga gusto mo sumama, samahan niyo po kami. Parang alang gusto sumama, no? Samahan niyo po kami pag available po kayo. Alright? At after po ng benediction, may isa-serve po sa inyong tinapay, may coffee po dyan, may hot choco. Yun, mag-fellowship pa po tayo, magkwentuhan pa po tayo, maaga pa naman po. Sige, tayo na po tayo lahat. Pakitaas po ang inyong dalawang kamay. At ngayon nga ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Sukristo at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name! Through it all, you've been so good. Got your word, like you said you would. One more time. Through it all, you've been so good. Got your word, like you said you would. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope will fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope will fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. At this moment, medyo gagawin po natin kakaiba tong gabi na to. Handa po ba kayo na talagang itodo lahat para sa Panginoon? Meron po ba kayong tinatagong steps dyan? Sa pagkakataon pong ito, feeding kabataan muna po tayo. Ipapausad ko po ng bahagya yung upuan sa gilid or sa likod. Tapos lahat po tayo dito sa gitna, sasayaw para sa Panginoon. Lahat ng handang tumanggap ng blessings kay Lord. Sige po, kahit igilid lang po, kahit po wag patung-patungin, okay lang po yan. Basta po ito, todo natin ang pagpupuri sa Panginoon. Walang bata, walang matanda, walang may ngipin, o wala. Ayan, mga kabataan, mga
gitna. At talaga namang itotodo natin ang pagpupuri sa Panginoon. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang nahiya kay Lord, ha? Ayan, sino po dito game na sumayaw? Konsela, handa ka po sumayaw. Ate Janice, handa sumayaw. Kayo po dyan sa mga nasa likod, handa sumayaw. Alright, sige po, dito po kayo lahat sa harap. Pwede po kayo umusa dito. Dancers natin, dito kayo sa harap din para masabayan natin sila sa pagsayaw. Tita Vicky, handa ka po sumayaw. Sabayan niyo muna po kami umawi sa Panginoon. Hallelujah. Maawit, magpupuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Come on, shout it out. Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagbubugan ang lahat. Papuri kay Yahweh. Mas malakas. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Eto po, sino handang sumigaw ng Yahweh para sa Panginoon? Yung handa pong agawin yung mic sa amin dito, tapos kakanta para sa Panginoon. Madali lang naman po ito. Sisigaw lang natin yung pagpapala mula sa Panginoon. Konsehala, tara nga po, sampulan mo po kami ng pagkanta o sing and dance na po, ha? Tapos sisigaw tayo ng Yahweh. Preach. Bubuhos na Yahweh, Yahweh, sana niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sana niya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, lahat ng nilalang. Sayaw ka naman po, sasayaw ka po sa Panginoon. Pagpapalay, bubuhos na. Come on! Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Palakpakan na sila sa buhay ni Gonzalo Cecil. Ngayon naman po tatawag po ako ng daddy. Sino po representative ng mga daddy dyan? Yung kakanta sa Panginoon, no? May lyrics po tayo. Sino po? Pakihila nga po dito sa harap. Sino daw? Ayan, parang si Kuya Neil, eh, no? Kuya Neil, pakitaan mo nga sila. One, two, three, pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng nilalang. Sayaw! Yahweh, pagpapalay, bubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Hallelujah! Gusto niyo ba po? Dito na, sabay-sabay kaya gusto ko makitang sumayaw yung... Ano daw? O, mga kabataan dyan. Yung mga wala pang asawa, yan. Pasasayawin natin dito. Tara, tara. O, dali-dali mga kabataan
sabay-sabay dito sa gitna. Ayan, yan. Ebok, halika dito. Pakakantahin ko, no? Siya kakanta, sasayaw yung mga kabataan. Ebok, halika dito. Kabisado mo? Sige. Oh, youth! Sasayaw kayo habang kumakanta si ano, ha? Sino singer natin? Oh, halika, Yuri. Bakit? Talaga nag-volunteer, eh, no? Gusto niyo po ba si Yuri? Ready? Sayaw kayo dyan! O, sayaw ka na lang, Yuri! Sabay niyo kami! Pagpapalang pupusa, Yahweh, Yahweh, sa kalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng minsan pa, sabay-sabay tayo, magpapalang! Pagpapalang pupusa, sa kalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, sigaw ng lahat ng kilala. Yahweh, lahat sasayaw! Mas malakas! Go, Richmond! Babago! Oh, oh, oh! Mahali, kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, mahali, kapag mas malakas. Si Yahweh ang ating Thank you po. That ends our worship night. Thank you po and enjoy the presence of each other. Meron po tayong tinapay dyan. May coffee and chocolate po tayo. And then pwede din po kayo mag-picture dito sa harap. Meron po tayong 2026 balloon. Pwede nating i-inflate